Tropang Hilonggo. Yun, magandang araw po no sa lahat nating mga kababayan Luzon, Visayas at Mindanao. So siyempre, nandito na naman po ang inyong katropa ngayong araw na ito po mga kababayan. So ito po mga kababayan, meron na naman po tayong latest video ngayon at parang ito po ang napapansin ko lang po mga kababayan ano sa ating dalawang pinakamataas na opisyal dito sa bansa natin. Siyempre, walang iba kundi ang ating mahal na presidente at ating vice president mga kababayan. So sa napapansin ko lang po dito no mga kababayan, siguro napapansin din ho ito ng lahat. Mga kababayan ano, sa lahat nating mga kababayan, habang busy po ang ating PBBM sa pagtulong sa mga kababayan natin na nangangailangan ng tulong. Tulad na lang yung ginawa ni PBBM na pagbibigay ng mga titulo ng lupa no, doon sa Davao. No? So patuloy si PBBM sa pagbigay ng tulong sa mga kababayan natin na talagang nangangailangan ng tulong para matulungan ito. At dito rin natin makikita sa ating Pangulo na talagang tapat sa kanyang tungkulin no, bilang presidente, mga kababayan. Outside na sa kanya ang pamumulitika. No, mga kababayan, sana ganoon din ang ating mga nasa gobyerno, no? Maging tapat sa kanilang tungkulin at outside na ang politika. Pero dito mga kababayan, sa nakikita ko ngayon sa ating vice presidente, tila ba'y hindi nagagawa ni VP ang kanyang tungkulin. No? Hindi niya nagagawa ang kanyang tungkulin bilang vice presidente. Kung ano-ano ang ginagawa ngayon, kung ano-ano ang mga binibitawang salita sa ating gobyerno o kay PBBM. So, diyan pala makikita mo niya na kung siya ay tapat sa kanyang tungkulin, dapat ginagawa niya ang kanyang part ng kanyang trabaho. Hindi na wala namang ginagawa ang ating Pangulong BBM, walang ginagawa sa kanya. Pero halos na nangyayari ho sa kanya ngayon, yung pag-iimbestiga ng Quadcom tungkol dyan sa confidential fund na yan, na nagsilabasan yung mga chicherya na mga pangalan, walang pangalan na Mary Grace Piatos dito sa bansa natin, so nagsilabasan na, no, mga kababayan. So, sinisisi niya si PBBM, mga kababayan. Di ba nga, narinig natin na nagbanta pa sa ating Pangulo, no? Sinisisi niya si PBBM sa kanyang ginawang kamalian. Si PBBM ang kanyang sinisisi. Makikita naman natin, Quadcom po ang nag-iimbestiga. Hindi ho si PBBM, mga kababayan. Tsaka, kung talagang malinis po ang kanilang hangarin o malinis ang kanilang paggastos sa confidential fund, bakit hindi ho nila maipaliwanag ng maayos? Diba, mga kababayan? Dapat na ipapaliwanag po nila ng maayos yan sa Quadcom. Ang pagtatanong ng Quadcom, dapat sinasagot nila ng tama. Hindi na si PBBM ang sisisihin nila kapag sila ay nasusukol na, no? Hindi naman ho si PBBM ang gumastos ng confidential fund na yan, kundi sila. Bakit si PBBM ang nasisisi dito? Lalo-lalo na yung mga didilis po, mga kababayan. Imbis na tumulong, no, mga kababayan, sa mga kababayan natin, no, imbis na tumulong siya, so nagme-meltdown na lang siya para siguro hingi ng simpatya sa tao, humingi ng awa, no? Di tulad ni PBBM, trabaho lang ng trabaho si PBBM. Kita naman natin, 'di ba? Talagang kahit anong paninira, anong bato ng pananalita sa kanya, pero never siya nagsalita ng against sa mga naninira sa kanya. Tulad na lang ni Vice President Sara Duterte, ano bang mga pinagsasabi ni Vice sa kanya, di ba? Una pa nga, hukayin si Apolacay, tatapon sa West Philippine Sea, pupugutan pa ng ulo, si PBBM, di ba? Ngayon na naman, di ba, naglabas na naman siya, nakasama po ang ating Presidente, First Lady, at saka si House Speaker Martin Romualdez, na kung sakali daw meron nangyari sa kanya, at meron siyang inupahan, assassination, kung sakaling may nangyari sa kanya, alam niyo na kung anong gagawin kay BBM, First Lady, at kay House Speaker Martin Romualdez, mga kababayan.
Subalit sa ating Pangulo, imbis na magalit, no, mga kababayan, hindi na lang inintindi ng ating Pangulo. Nagtrabaho na lang ng nagtrabaho ang ating PBBM para ipakita sa taong bayan na siya ay tapat sa kanyang tungkulin. Na lang po mga kababayan, no? Ang pagpunta ni PBBM sa Davao, no, para tumulong sa mga kababayan natin, no, lalo sa mga magsasaka. Wala po yung halong politika. Ginagawa niya lang yan ang kanyang tungkulin para sa bayan. Yung sinumpaan niyang tungkulin para sa mga mamamayang Pilipino. Kahit na baluarte pa ito ng mga Duterte. Outside na kasi sa kanya ang pamumulitika, mga kababayan. Dapat ganun na lang din ang ating nasa gobyerno. Ganun na lang din ang vice natin. Gawin niya ang kanyang tungkulin bilang vice-presidente. Ganun dapat po mga kababayan. Si PBBM, nakikita naman natin kung ano ang ginagawa niya. Nakikita naman natin lahat. Pero na lang sa mga bulag na nagbubulag-bulagan na hindi nakikita ang magandang nagagawa ko ni PBBM dito sa bansa natin. Yun lang po mga kababayan. Sana tingnan din natin yung mga maganda nagagawa ni PBBM dito. No? Kung meron mga ginagawa silang kamali, alamin natin yung totoo kasi ngayon, desperado yung mga nasa kabila. Pero yung nga yung nasa EDSA, anong sigaw nila dyan? Resign PBBM, pero ang tagal na wala hong sumusulpot, 32 million sila daw. 8 millions. So yun siguro 8 millions. Siguro mga kababayan. Si PBBM, handa siyang tumulong at magbigay ng pag-asa sa sambayan ng Pilipino. Yun. Kasi ang pangarap niya sa atin, mga kababayan, yan ang pangarap ng ating Pangulo. Muling maunlad ang bansa natin. Hindi lang ho ang bansa natin, kundi kasama tayong mga Pilipino at unti-unti na ho natin nararating yan dahil yan sa ginagawa ni PBBM. Mga kababayan, hindi naman tataas ang ekonomiya natin kung hindi ho nagtatrabaho ang ating Pangulo. Mga kababayan, alam natin, nalugmok yan ng past administrasyon ang ekonomiya natin. Pero ngayon, unti-unti na tumataas mga kababayan. Ha? Biriwan nyo yan? Kaya nga ayaw na ni PBBM na ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Sabi niya nga hindi naman mahalaga ang BP. Ang mahalaga sa kanya ay tayong mga Pilipino. Ang bansa natin ang mahalaga. Kung paano natin ito mapaunlad, paano niya ito mapaunlad muli ang bansa natin, doon sa nakapokus, mga kababayan, doon talaga straight ang isip ni PBBM. Hindi dyan kay BP. Sabi niya nga, ang importante sa yan, yung goal niya para sa bayan natin. Dapat yun ang maintindihan ng mga kababayan natin. No? Na meron tayong isang presidente na nangangarap para maunlad ang bansa natin. Pero ang BP natin, mga kababayan, habang pinapangarap ni PBBM na paunlad rin ang bansa, siya naman ay nagsasalita. Di ba huwag kayong umasa, di ba nagsalita sa doon? Huwag kayong umasa na mabago ang buhay ninyo o mabago itong bansa natin. Ibig sabihin, wala siyang pangarap para sa bansa natin. Yung pangarap ng Pangulo natin para sa bansa, hindi niya kayang suportahan bilang pangalawasang Pangulo ng Republika ng Pilipinas na siya ay sinasahuran ng taong bayan para mapaunlad ditong bansa natin. So, doon pa lang po makikita na natin na wala siyang pangarap sa bayan natin o sa bansa natin, mga kababayan. Pati ba naman yung magandang pangarap ng presidente ay kukontrahin niya. No? Hindi siya naniniwala. Nung panahon ng kampanya, isa yan sa mga kinakampanya nila para mabago ang bansa natin. Diba? So ano pa lang binabalak ng VP natin, mga kababayan? Bakit siya nagbibitaw ng mga ganyang mga salita? Gusto niya pabagsakin ng gobyerno? Pero ba yan? Tulad ng mga ginagawa nila ngayon? Mga rally-rally na yan? Mga kababayan, nakikita na natin na unti-unti na nagbabago ang bansa natin. Unti-unti na dahil yan kay PBBM, mga kababayan. At isa pa dito, mga kababayan, si PBBM bilang presidente ng bansa natin, siya ay nagbibigay ng pag-asa sa bawat Pilipino. Sa bawat mamamayang Pilipino. Tingnan nyo na lang ang ginagawa nyo, di ba, sa mga magsasaka natin, di ba? Mga kababayan, binibigyan ng titulo, binibigyan niya ng mga abuno, binhi. Kasi alam natin, yan kasi ang number one na pangangailangan natin.
yung bigas, mga kababayan. Kasi, ang inisip ni BBM, kung di nga bibigyan ng pansin itong ating mga magsasaka, katulad ng mga nakarang administrasyon, past administrasyon, kung tinutukan lang nila to ang ating mga magsasaka, edi sana walang mga naibenta na mga palayan, na mga lupa na palayan na ginawa na lang subdivision, di ba? Eh, katulad kay PBBM ngayon, binibigyan niya ng halaga itong ating mga magsasaka. Binibigyan ang titulo ng lupa, binibigyan ng mga binhi, abuno. Meron pang subsidy para pinapautang pa na walang interest para talagang matulungan itong ating mga magsasaka. 'Di ba? Yan ang tunay na serbisyo sa publiko, mga kababayan. Yan dapat ang bawat politiko. Dapat yan ang tularan ng mga politiko na wala ng politika kapag nandiyan ka na sa iniluklok ka ng taong bayan. Wala nang politika dyan. Focus na lang sa pagtatrabaho, mga kababayan natin, no? Si PBBM, tapat sa kanyang tungkulin at patas maglingkod sa bayan, mga kababayan. 'Di ba? Tingnan niyo naman, nakikita naman natin, 'di ba? Pag may mga sakuna, bumababa doon si PBBM. Pinupunsahan niya mga kababayan natin. Tapos, nag-aerial inspection pa yan kung anong mga dapat na gawin para matulungan ang mga kababayan natin at para maitsan ito ang matinding pagbaha dito sa bansa natin. Patas po maglingkod si BBM, mga kababayan. Kahit anong sakuna, saan mang lugar yan, nandun, pupunta yan si PBBM, magbibigay ng tulong, ginagamit lahat ng ahensya ng gobyerno para matulungan lahat ng mga Pilipino na nasalanta ng bagyo. Ganyan ho ang ating PBBM, mga kababayan. At hindi lang yan, si PBBM, mga kababayan, ang presidente na inuuna ang lahat, no? Ang inuuna ang lahat na kapakanan nating mga Pilipino. Ganyan ho si PBBM. 'Di ba? Nakikita naman natin, 'di ba? Mga didilis lang kasi ang ayaw ho diyan, mga kababayan. 'Di ba? Kasi si PBBM talagang ugali niya parang copy-paste talaga sa kanyang tatay, mga kababayan. So ito na lang, mga kababayan, dagdag ko na lang to sa mga kababayan natin. Ito, yung pagbigay niya po ng mga titulo ng lupa doon, ganito pala kalaki, no? Ang naibigay niya ng titulo ng lupa sa Davao, mga kababayan. Grabe pala talaga si PBBM. Yan ba yung sinasabi niya na pinupolitika siya? Pinupolitika ni PBBM, yung mga Duterte? Hindi ho, mga kababayan. Dahil ito po, ipapakita ko po sa inyo at yan, makikita nyo mismo, mga kababayan, no? Ang ginawa ni PBBM sa Davao na hindi ho nagagawa ng kanilang idolo ng mga DDS dyan. Ng idolo ng mga DDS dyan sa Davao. Yan pala, makikita nyo na, oh. Diba? Oh, ganyan si PBBM magtrabaho. Wala sa politika ang trabaho niya, kundi sa taong bayan. Dapat ganyan na lang po ang mga nasa gobyerno. 'Di ba? O ito, tulad nito. O, ayon dito, mga kababayan, sa DAR, Region 11, kabuuan, 9,058 na certificate ang ipinamigay sa 6,951 agrarian reform beneficiary mula sa iba't ibang bahagi ng Davao Region. Oh, rinig nyo, mga kababayan, sa Davao, saan man lugar sa Davao. So merong 6,951 na mga beneficiaryo ng agrarian reform, mga kababayan, no? So nabigyan na sila ng mga titulo ng lupa. So hindi na po yan matatanggal sa kanila kasi kanila na mismo yan. Sabihin nyo naman, mababawi yan. Hindi ho yan, mga kababayan, dahil nakita ko mismo, may pirma si PBBM, may pirma din po ang may-ari ng lupa. Kaya, mga kababayan, hindi ho totoo na mababawiin yan sa kanila ng gobyerno. No? Pero na lang, kung ibinanta nila, malaman ng gobyerno, iwan ko kung anong parusa. So, hindi ko lang alam. Ito pa, ang pamamahaging ito ay nagresulta sa kabuang condonation ng utang na nagkakahalaga 527 million
694,544 mga kababayan ang binurang utang ni PBBM sa mga magsasaka sa Davao. Biruin nyo yan, mga kababayan. Grabe, ano? Oh, nagawa ba yan nila dyan? Yung mga magagaling na sinasabi ng mga didiles. Oh, magagaling magmura, magbanta, yun. Magagaling. Pero sa trabaho, wala. Diba? O ito pa, mga kababayan, target din ng DAR na makumpleto ang pamamahagi ng 11,559 sa 9,658 na benepisyaryo mga kababayan bago matapos ang taong 2024. So yun po ang target ng DAR. Oh. May pamumulitika pa ba dyan sa ginagawa ni PBBM? Kayo lang naman ho kasi ang mahilig niyan, mga didiles. Dahil kasi yan, nasusukol ng amo nyo, hindi nila maipaliwanag kung ano ang ginawa nila doon sa confidential fund. Kaya yun. Kaya kung ano-ano na lang ang ginagawa ninyo kay PBBM. So yun po, mga kababayan, maraming salamat po at magandang araw po sa inyo lahat. Thank you.